Welcome to this channel. We have another presentation of God's way and manifestation to His people. It may be good or bad, but God will not leave or desert us. He promised it on His ascension into heaven. Gaano man kabigat ang sitwasyon, lagi siyang nandoon, hindi tayo iniiwan. 4 na araw pagkatapos masunog ang Corpus Christi Church sa Pacific Palisades, California, sa malawakang sunog sa Los Angeles, ang Eucharistic Tabernacle ay natagpo ang ganap na buo at hindi nagalaw noong January 11. Natagpuan ito ni Captain Brian Nasor ng Los Angeles Fire Department matapos niyang puntahan at halughugin ang 6 na talampakang guho ng mga durog na bato sa may sanctuary ng simbahan at tingnan kung may maisasalba pang mahalagang bagay. Si Captain Brian ay isa ring Katoliko at parishioner naman ng St. Francis de Sales Church sa Sherman Oaks. Ang kanyang kapatid at ilang kaibigan ay kabilang sa congregation ng Corpus Christi at lahat ay nasunog din ang mga bahay. Ang sabi ni Captain Brian, "If I could save just one thing, let it be this one, so they have something to believe in." Noong Sabado ng umagang iyon, si Captain Brian ay nasa kanilang istasyon sa Pacific Palisades at ito ay tapat lamang ng kalye na kinaroroonan ng simbahan ng Corpus Christi. Galing siya sa magdamagang pakikipaglaban sa ibang sunog at nangangailangan din ng pahinga ang pagod niyang katawan. Ilang araw na rin ang nakakalipas sa walang pahinga nilang schedule. Habang humihigop siya ng kape, nakatingin siya sa nasirang simbahan. Nagpasiya siyang puntahan at tingnan kung may makikita pa siyang mahalagang bagay pa para protektahan ang mga ito sa mga manloloob at magnanakaw at kung sakali ay maibalik ang isang bagay na makabuluhan sa parokya. Dahil nga puro guho, kailangan niyang gumapang papunta sa may altar at tabernakulo. Nakita niya ang isang chandelier ay baluktot na at ang mga pews o mga upuan ay nasunog na rin. Natira ang granite na altar, ang solid brass na tabernacle ay nasa ibabaw nito at buo. Sa itaas ng altar ay ang krus. Nagulat si Captain Brian nang malaman na ang tabernacle ng simbahan ay tumitimbang ng 300 pounds. Tinulungan siya ng kanyang mga tauhan na maipasok ito sa kanilang station post. Nagbigay ito ng sigla sa kanyang mga tauhan. Hindi lahat ay relihiyoso subalit nang makita nila iyon, ang lahat ay napahanga. Gumagawa sila ng isang bagay na pwedeng mailigtas para sa komunidad at sa kanilang pananampalataya, ang sabi pa niya. Marami ginawang pagtawag si Captain Brian bago niya na-contact si Monsignor Liam Kidney, ang pastor ng Corpus Christi Church, upang sabihin sa kanya na ang tabernakulo ay ligtas at hindi nasira. Hindi makapaniwala ang Monsignor, ang sabi pa ng kapitan. Nag-check pa sila sa lugar kung ano pa ang pwedeng maisalba ng mga sagradong bagay. Na-recover din nila ang 3 hindi nabasag na lalagyan ng holy oil. Ang tabernakulo ay inihatid sa St. Monica Church na kung saan si Monsignor Kidney ay nag-o-officiate ng mass para sa mga survivor ng sunog. Monsignor Kidney says he would not call it a miracle, but rather a sign. To me, it says that our Jesus is with us, before the fire, during the fire, and now after the fire, he said. Nothing will destroy the presence of Jesus. So it gives us great hope. Para sa mga Katoliko, si Jesus mismo ang nasa loob ng tabernacle, body, blood, soul and divinity. Hindi siya simbolo lamang na sinasabi ng ibang sekta. Siya mismo ang consecrated host. John, chapter 6, verses 54 to 56. Jesus said, "Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.
Sa John 6 na ito, ilang beses niyang inulit ang eats mo'y flesh and drinks mo'y blood, meaning ipinapaunawa niya sa atin na literal ang pagpapahayag niya sa mga salitang ito. Sa mga taong ayaw itong tanggapin at tumiwalag sa simbahan, sila ang sinasabi sa mga talatang ito. John, chapter 6, verses 66 to 67. As a result of this, many of his disciples returned to their former way of life and no longer accompanied him. Jesus then said to the 12, "Do you also want to leave?" Is it coincidental that the meaning of Corpus Christi is body of Christ? There is no such thing as coincidence, it's always the divine providence of God. Special thanks. Thank you for watching. Please like, subscribe, and press notification button for future upload.